Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang muna basahin ang katanungan ni @court_733. Ang sabi niya, Pinoy Firearms Instructor, hindi po ba allowed ang mga civilian gun owners sa Middle East? Okay. Kasi una niyang tinanong, ang una niyang tinanong sa akin, sir, pwede bang mag-share ka ng private bid ng private gun collection mo? Nyo yan nasa sir, pwede ba mag-share ka ng private gun collection mo? Yung nasa bahay. Ang sabi ko naman, nasa Kuwait ako. Baril ng company meron dito at hindi ko personal. So, tinanong na naman niya ako, hindi po ba allowed ang mga civilian gun ownership sa Middle East? So, sasagutin na natin ito para matigil na yung tanong. Baka kasi mamaya magtanong na naman siya. Ipapaliwanag na natin ng kompleto. So, yun, at pasasalamatan ko lang muna yung ating mga subscribers. At patuloy naman tayong dumarami. At magaganda pa rin yung mga comment. Maliban lamang doon sa iba na nagagalit sa akin o parang nagagalit pag kayo'y nagtatanong ng tungkol sa legal. So, wag na kayo magtanong ng tungkol sa legal sa akin. Para siyempre karapatan ko rin naman kayong sagutin. Yung iba naman nagagalit pagka sinasagot ko, nagbibigay ako ng reaction doon sa mga tanong ninyo. So, hindi ko alam kung bakit yung iba ay parang masama ang loob pagka hindi. Sinasabihan tayo na hindi naman tayo abogado. Ay ako naman ay binabasa ko rin lang naman yung batas. So, ayan. At bago natin yung sagutin ay maraming salamat sa inyo. Lalo tigit sa mga OFW. Mag-ingat tayo mga OFW. Ang init na ngayon dito sa Middle East. Kaya uso na ang sipon at ubo. At ganyan din lalo tigit sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Okay, at maraming salamat sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads. Sapagkat tayo po ay ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries na mga anak na single parent. Hindi po pupunta sa ating bulsa ang revenue ng ating YouTube channel. Meron po tayong 6 na estudyante na mga anak na single parent na tinutulungan natin. At least pambaon man lang, nabibigyan natin sila. At maraming salamat kay Noli Peace America at kay Jubil Platon na nagpadala o nagpalipad sa ating premiere videos. Yung pinadala naman ninyo ay atin namang ibibili ng mga school supplies ngayong darating na pasukan. Ayan, at sana marami pa ang magpadala sa inyo at meron tayo dito ang GCash number. Open yan para sa may mga ginito ang puso na gusto makatulong sa ating mga beneficiaries. Maganda po ang kita natin dito sa ating kumpanya kaya hindi na po natin kailangang pang kita ng YouTube channel. Wala na rin po tayong pinapag-aral ng mga anak. Dahil tayo ay 21 years na nagtatrabaho dito. Siyempre sa looban ng 21 years ay napag-graduate na natin yung 4 nating anak. Okay, at it's time naman na tumulong naman tayo sa ating kapwa. Okay, so Colt_733. Dito sa Kuwait ay sa Middle East hindi allowed na magkameron ng baril ang mga expat. Ang pwede lang ditong magkameron ng baril ay mga lokal o yung mga kahit pa residence ka dito. Hindi naman dito, wala naman ditong residence dito, puro puro ang visa dito ay working visa. Kahit pa working visa ka dito. Kasi ang visa dito ay yung working visa, yung meron kang kumpanya at yun ay visa 18, meron visa 20. Yung mga sa mga household nagtatrabaho at meron ding visa 17 yata yung sa mga ministry. So ang pwede lang naman dito ay mga lokal o yung talagang mga kumbaga mga dito, yung citizen na tinatawag. So nagtrabaho din ako sa Saudi
year 2000 to 2003. At ang trabaho ko rin doon ay sa gunsmith din ako doon. So ang nakikita ko doon ay may mga baril talaga sila. Dahil may shop yung amo ko doon. Maraming nagpapagawa ng mga sirang baril. Pero ang kalimitan kong ginagawa doon ay mga hunting rifles, shotgun, hunting rifles. Ganyan. Meron din mga pailan-ilan ng mga handgun. Pero ang talagang marami doon ay mga kasi nung ako'y nandun, wala pang firing range. Hindi pa allowed doon ang firing range. Pero ngayon ay allowed na ang firing range. At may mga lugar na doon na may mga firing range. Kaya siguro doon ay allowed na rin ang mga handgun. Okay, so nung panahon ko, talagang ang lang doon ay rifles, hunting rifles, yung karamihan. Pero napakadami nila. At talagang ang parang nakikita ko sa mga lalaki doon, ang alahas nila ay baril. Kasi napakagaganda talaga ng mga baril nila at saka mga mamahalin. Mahilig din silang magkolekta ng mga vintage na baril. So yun ang karanasan ko sa Kuwait, sa Saudi. No, ko nandun. Wala pang firing range doon. At ang nakikita ko lang talagang kasi yung amo ko ay professional hunter. Actually sa Sudan pa sila dumadayo ng paghunting. Diyan sa Sudan, sa South Africa, diyan sila dumadayo. At pag sila ay umuwi na, yung kanilang mga huli ay mga nakalagay yan sa isang container. Pati yung ulo na taxidermist na, yan ang kanilang trophy. Actually, binibinta namin yan doon sa aming, may tindahan kasi ng baril yun, kasama yun sa mga binibinta. At saka yung mga balat na mga hayop na kanilang huli. So, yun ang karanasan ko sa Saudi. Ngayon, dito naman sa Kuwait, ay ganun din. At napakarami dito ng may handgun kasi may shooting range na nga dito. At yung ibang mga napopost ko dito na mga handgun ay yung iba hindi man sa kumpanya, sa mga lokal dito. So, yung magagandang baril na napopost ko sa inyo. Pero may mga license sila. May mga license. Ganon din sa Saudi, may mga license din yung kanilang mga baril. Ang hindi nga lang dito po pwede, pag ikaw ay expat, o yung mga hindi ka dito citizen. Mga citizen lamang talaga ang nagkakameron dito ng mga baril. Kaya kung hihilingin ninyo na ako ay magpakita sa inyo ng mga baril, sarili kong baril dito, ay wala, hindi po pwede. Bawal dito ang mga expat. Pero ang masasabi ko lamang sa inyo, hindi naman dito kailangan magbaril ang mga expat. Ang mga hindi citizen. Bakit? Kahit maglakad ka dito sa kadiliman ng gabi, kahit saan ka pumunta, wala ditong krimen, wala ditong manghuhold up, wala ditong magnanakaw. Kaya yun ang isang ikinagusto ko dito sa lugar na to meron siguro pa isa pero napaka-isolated, pero pag sila'y nahuli, talagang may kalalagyan ang kriminal dito. Kaya yun ang isang napakaganda naman dito sa bansang Kuwait. At ito'y pinupuri ko talaga ang bansa na to. Na talagang wala kang makikitang nag-aaway sa kalye. Meron man nagsasalitaan lamang, yung nagmumurahan, merong naghahampasan ng kanilang turbante dito, ganun. Pero napakadalang. At dito, kasi dito, pag ikaw ay, minsan dito, nagkamero ng kaso yung aming isang instructor na sinuntok ng isang lokal. Nagkapera pa ng malaki yung aming instructor. Kasi pagka nagkakaso ka pala dito, hindi ka na magkakaroon. Umariglo ng malaki para hindi sila magkakaso. Kasi pag may record ka ng kaso, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Yun ang sabi nila. Lalo kung ikaw ay shabab o yung ikaw ay kabataan pa. Lalo kung ikaw ay nag-aaral. Tapos may kaso ka na. Pag nakagraduate ka, hindi ka makakakuha ng magandang trabaho dyan sa ministry, lalo na. So, ganyan, kahigpit dito. At maganda dito. Sila, maangas, pero yung away dito ay napaka-kunti. At ikaw ay halimbawa, nanuntok ka at naduguan mo, ay napakalaki ang iyong babayaran dito.
So, ganyan ang batas dito. Kaya, para sa akin, at kung ikaw naman ay civilian dito at gusto mo lamang magka-experience na pumutok, di pumunta ka dito sa range, magbayad ka ng magbayad ka, bumili ka ng bala, mamili ka ng mga baril namin dito. So, kung anong gusto mong baril, napakadami mong pagpipilian. Hanggang sa 7.62 Dragunov na yung pinakita ko sa inyo, may experience mo yan. At maganda ang batas dito kasi napaka-strict nila lalo pagdating sa mga away-away. Yung mga batas trapiko dito, yung kaunting sagian lamang, pasensyahan na yan. Pasensyahan na. Okay. Walang yung kaunting gas-gas lang, pasensyahan na yan. Titingin lang. O di kaya, ora mismo. O sabihin mo lamang, pagpagawa mo na yan. Wala, hindi ka mukha sa atin, nakat lamang ng kaunting ganun talagang bababa ng sakyan, babasagin na yung side mirror mo, yung nakikita natin sa Hindi malalamig ang pagdating naman dito sa mga ganun, ay pinupuri ko naman ang bansang ito. Hindi sila yung, takot kasi silang magkamiro ng kaso dito. Yun ang isang nakikita ko sa kanila. Takot silang magkamiro ng kaso. Takot silang magkamiro ng record. Kaya, at wala naman akong nabalitaan dito na binaril o Marami dito may mga baril. Ayan, yung iba dinideposito nga lang nila dito sa aming range. Yung iba naman nagbibitbit sila ng baril. Kasi yung ibang mga nagpapagawa sa akin ng baril, bibigay naman sa iyo yung license nila. Iwan ko sa yung license ko. Kasama na diyan sa bag. Nandun. Okay, nandun sa sa opisina. Sa office. Bibigay sa akin. Basta nakarating dito yung baril, sigurado may license yan. Kung doon man dumaan yan sa aking boss, sigurado may license yan. Hindi tatanggapin hindi kami gagawa ng hindi ako gagawa dito ng baril na walang license. Okay? So, ganun ang kalakaran sa firearms dito. Maraming baril, pero kaming mga expat o yung mga dayuhan lang dito, hindi pwedeng magkamero ng baril. Pero ako, napakarami ng baril ko, hindi nga lang sa akin. Kung hindi ko lang pwedeng ipakita sa inyo yung aming hinga ko ng permiso kay boss, na kung po pwede kong i-upload sa video yung aming mga baril dito, doon sa aming armory ay makikita ninyo kung gaano kadami ang baril dito. 1,000 ang baril, ang armory namin. So, ganyan lang ang buhay namin dito. Hindi ka mukha sa ibang bansa, lalo sa US, pwede ka magkamero ng baril. Ang sabi nga dito, babasahin ko yung isang comment dito na natuwa din ako doon sa isang comment dito Ang sabi dito sa comment na doon daw sa kanila dito si Marsaris dito sa PA, hindi ko alam yung anong PA, baka Amerika ito. Dito sa PA, madali lang bumili ng baril, 2 lang ang kailangan mo, basta no criminal record at pera, yun lang kailangan mo. Wala kang criminal record at saka may pera ka, punta ka sa gun store, 5 minutes lang, uwi mo na yung baril kahit ilan pa ang gusto mo. PTC application takes 2 days. Permit to carry 2 days lang. Holstered bag kahit saan mo ilagay. Kahit saan mo ilagay, nakasokbit. Dito sa state, sa state nga siya. Dito sa state namin, open carry, pwede din, wag lang sa city of first class. Okay? 120 ang baril ko dito, iba't ibang caliber, but no made in the Philippines. Wala siyang made in the Philippines, pero marami siyang baril. So, ganun ang kaibahan dito sa Middle East. Okay. So, sa tingin ko, pare-pareho lang naman ang batas dito sa Middle East pagdating sa baril. Dahil yung Oman, may mga firing range na rin dyan, kasi meron kaming mga kasamaang nandun. Oman at saka dyan sa Qatar, meron na rin firing range dyan. May mga kasamahan din kami doon. So, shout out sa inyo dyan, mga kabayan. Ingat kayo. So, ganyan dito sa Middle East. Ayan, at
sana naliwanagan na kayo kung ano ang firearms, kung paano magkamero ng firearms dito. At ganun talaga. Okay, so sinagot ko lang yan kasi dalawa na yung tanong niya eh. Para maliwanagan na. Okay, punta na tayo sa community spotlight. Weekly highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Gameboy merong 40 engagement. Si You is Steady, may bago to. Isang engagement. Tommy Aparachi, 100 plus ang engagement. Like kung nababasa ang comment. Tommy Aparachi. Si Majo Graphic, 19 ang engagement. At si Bobby Ubillas, 85 ang engagement. Okay. Shoutout sa iyo, Gameboy. Shoutout sa iyo, You is Steady. Shoutout sa iyo, Tommy Aparachi. At shoutout kay George my underscore geographic. At shoutout sa iyo, Bobby Ubillas. Okay, hanggang sa muli nating videos. Thank you very much. Magtanong lang kayo at pipilitin nating masagot sa abot ng ating maliit na kaalaman. Thank you very much.